Hello mga katrigo, sa video na ito ay patutunayan ko na si Jesus ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Una basahin po natin ang aklat ng Pahayag Kapitulo 1 versikulo 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sabi po ng makapangyarihang Diyos, ang pangalan po niya ay Alpha and Omega. Si Alpha and Omega po ang lumikha ng langit at lupa. Mababasa po natin ito sa aklat ng Pahayag Kapitulo 21 versikulo 5 hanggang 6. Ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Kaya po sinabi ni Alpha and Omega na, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, dahil siya rin po ang gumawa sa luma. Ano po ba yung mga lumang bagay? Ibalik lang po natin sa Pahayag Kapitulo 21 versikulo 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Ayan, maliwanag na po. Kaya po pala sinabi ni Alpha and Omega, na, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Dahil sisirain na niya ang lumang langit at lumang lupa. Gagawa na po pala siya ng bagong langit at bagong lupa. Pagsasamahin na po yung bagong langit at bagong lupa, at ang tawag po doon ay bagong Jerusalem. Basahin po natin ang Pahayag Kapitulo 21 versikulo 2 hanggang 3. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. At narinig ko ang isang malakas na tunog na mula sa luklukan, na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay makakasama nila, at magiging Diyos nila. Doon po pala sa bagong Jerusalem, ay magkasama na ang Diyos at ang mga tao. Ngayon balikan po natin yung Pahayag Kapitulo 21 versikulo 5 hanggang 7. Ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngayon alam na po natin yung ibig sabihin ng, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Kilalanin naman po natin yung gumawa ng lahat ng mga bagay na si Alpha and Omega, ang pasimula at ang wakas. Na magiging anak po niya tayo at siya ang ating magiging Diyos. Basahin po natin ang aklat ng Pahayag Kapitulo 22 versikulo 13. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Si Alpha at Omega po pala, ay tinatawag din, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ngayon po ay mababasa natin na si Jesus ang Alpha and Omega, ang una at ang huli. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 17 hanggang 18. Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Pahayag Kapitulo 2 versikulo 8. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay. Si ang una at ang huli po pala ay ang Panginoong Jesus, dahil si ang una at ang huli po ay namatay at muling nabuhay. Dahil alam po natin ang Panginoong Jesus lang ang namatay at sa loob ng 3 araw ay muling nabuhay. At para po matiyak na natin na ang nagsasalita na si Alpha at Omega, una at huli, pasimula at ang wakas ay ang Panginoong Jesus, basahin po natin ang Pahayag Kapitulo 2 versikulo 18. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos. Ayan, maliwanag na po siguro na si Alpha and Omega ay ang Panginoong Jesus, dahil ang sabi po ng makapangyarihang Diyos, siya po ay anak ng Diyos. Sabi po ng makapangyarihang Diyos sa Pahayag Kapitulo 2 versikulo 8, ang pangalan daw po niya ay una at huli. Pagdating po naman sa Pahayag Kapitulo 2 versikulo 18, sabi po ng nagsasalita na makapangyarihang Diyos sa 7 iglesia, ang pangalan daw naman po niya ay anak ng Diyos. Kaya natitiyak na po natin na si Alpha at Omega, una at huli, ang pasimula at ang wakas ay ang Panginoong Hesus. Alam po ba ninyo na ang makapangyarihang Diyos na si Alpha and Omega, una at huli ay mayroong Ama? Mababasa po natin ito sa Pahayag Kapitulo 3 versikulo 21. Ang magtagumpay, ay aking pagkakaloob ang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Ayan, maliwanag na po sa inyo na may Ama si Alpha at Omega.
Alam niyo po ba na itong si Alpha and Omega ay mayroong Diyos? Mababasa po natin sa Pahayag Kapitulo 3 versikulo 12. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Nauunawaan na po ba ninyo na ang Alpha and Omega ay ang Panginoong Hesus? Dahil meron po palang Ama at Diyos itong makapangyarihang Diyos na si Alpha and Omega. Mauunawaan lang po ninyo ito, kapag nalaman ninyo na ang nag-uutos kay Juan na sumulat sa 7 iglesia, na Diyos ay si Una at Huli, at naituro ko na po sa inyo, na si Una at Huli ay ang anak ng Diyos na si Hesus. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 17 hanggang 18. Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Pahayag Kapitulo 2 versikulo 8. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay. Pahayag Kapitulo 22 versikulo 13. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Pahayag Kapitulo 2 versikulo 18. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos. Sana po ay kilala na ninyo si Una at Huli, pasimula at wakas, Alpha at Omega, anak ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Isaias Kapitulo 44 versikulo 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una, at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Ang ibig sabihin po ng talatang iyan ay walang ibang Diyos na tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus lang. Isaias Kapitulo 43 versikulo 11. Ako, sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ibig sabihin po nito ay ang Panginoong Hesus ang nagsasalitang makapangyarihang Diyos sa lumang tipan. Gawa Kapitulo 4 versikulo 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas. Gawa Kapitulo 16 versikulo 30 hanggang 31. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 6. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya ang Panginoong Hesus lang po ang dapat sambahin ng lahat ng tao, dahil si Alpha at Omega na makapangyarihang Diyos, na lumikha ng langit at lupa, ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang Panginoong Hesus po ang makapangyarihang Diyos na nagsasalita sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang Panginoong Hesus po ang makapangyarihang Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at panahong darating. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.